Sa eskwelahan para sa mga maharlika, hindi sinasadyang nahulog ni Kong Rong ang kanyang tirang pagkain sa sapatos ng school bully na inutusan siyang dilaan ito ng malinis. Ito ba ang paraan mo ng paglapit sa mga lalaki? Hindi ko sinasadya, gagawin ko ang anumang sabihin mo. Sige, dilaan mo ng malinis. Habang naghihiyawan ang lahat, gustong makita si Kong Rong na dinidilaan ang sapatos. Hindi na kinaya ng kanyang matalik na kaibigan na si Zhu Chengsheng. Sa tingin ko, sobra ka na. Kahit na nagulat si Wen Shaoqing, wala siyang gaanong sinabi. Naalala lang niya ang babaeng ito na nangahas na hamunin siya. Kinabukasan, gaya ng inaasahan, natuklasan ni Zhu Chengsheng ang isang pulang card sa kanyang locker. Lumabas na kapag ang isang estudyante ay nakatanggap ng pulang card, ang lahat ng estudyante sa buong paaralan ay maaaring mang-api sa kanila. Nang walang pag-aatubili, ang school bully na ito, na mukhang kulang sa latigo, ay pinangalan ng Wen Shaoqing. Dahil mayaman ang kanyang pamilya, siya ang hari ng mga alon sa piling paaralan, ngunit sinumang magalit sa kanya ay paghihigantihan at pahihirapan. Si Zhu Chengsheng ay isa sa iisang babae na nakatanggap ng kanyang pulang card. Nang araw na iyon, sinalakay siya ng kanyang mga kaklase ayon sa tradisyon. Ang bagong sapatos na binili ng kanyang ina gamit ang lahat ng kanyang ipon ay sinipasipa na parang bola. Walang pag-aalinlangan, si Zhu Chengsheng ay tumakbong walang sapin sa paa para habulin ito. Sa hindi inaasahan, pagkaraan ng isang segundo, nahulog ang sapatos sa kamay ni Wen Shaoqing. Nagkita muli sila, lihim siyang nagalak sa loob niya. Tingnan mo, ito ang kahihinatnan ng kanyang pagsuway sa akin. Pagkatapos niyang magsalita, kinuha niya ang isang maliit na kutsilyo. Ni Wen Shaoqing, sinira niya ang sapatos. Labis na nasaktan si Zhu Chengsheng nang makita ito. Pagkatapos sirain, inamak pa ni Wen Shaoqing at itinapon sa basurahan. Nakakainis. Gayunpaman, ang hindi inaasahan ay si Zhu Chengsheng ang tanging nakakuha ng scholarship para makapasok sa piling paaralan. Maging ang pagbili ng sapatos ay itinuturing niyang marangya. Kalmado niyang kinuha ang sirang sapatos mula sa basurahan at isinuot ito. Ang kilos na ito ay hindi lamang nagpatawa sa kanyang mga kaklase, kundi lalo pang nakakuha ng atensyon ni Wen Shaoqing. Nang aakto na sana siyang mang-asar pa, umikot si Zhu Chengsheng at sumipa, dahilan para matumba siya sa lupa. Tinawakan niya ang damit ni Wen Shaoqing at agresibong nagbabala, lalabanan ko ang lahat ng gagawin mo. Hindi ako kailanman makikipagkompromiso sa iyo. Si Wen Shaoqing, na palaging nangingibabaw, ay sa unang pagkakataon ay nakakita ng isang taong nangahas na labanan siya. Bukod sa pagkagulat, hindi maiwasan ng kanyang puso na makaramdam ng kakaibang damdamin. Siya ang anak ng pinakamayamang pamilya ng Taikoon sa Thailand. Mula pagkabata, lumaki si Wen Shaoqing sa ilalim ng mahigpit na pagtuturo ng kanyang ina, si Auntie Wen Shaoqing. Nang araw na iyon, kumakain ang mag-ina nang hindi sinasadyang matapon ng katulong ang alak sa mesa. Patawad, ginang, lilinisin ko po kaagad. Ngunit marahang hinimas ni Auntie Wen Shaoqing ang kanyang buhok. Sa umaga, humanap ka ng kapalit para sa kanya. Bagaman hindi gusto ni Wen Shaoqing ang paraan ng paggawa ng kanyang ina, wala siyang magawa. Matagal nang pinipigilan, unti-unti siyang nagkaroon ng abnormal na ugali. Ang masamang ugali ay ang paggamit ng karahasan. Kung sino man ang maglakas loob na magkasala sa kanya, hindi niya hahayaang mamuhay ng payapa ang kabilang partido. Gayunpaman, ang pagdating ni Kong Rong ay nagdulot ng malaking pagbabago sa mundo ng rebelding school bully. Nang araw na iyon, pinuntahan niya ang kanyang mga bodyguard para dukutin si Kong Rong at dalhin sa kanyang bahay. Si Kong Rong ay nataranta at hindi alam ang gagawin. Akala niya ay nabiktima siya ng magnanakaw. Ngunit nang tanggalin ang piring sa kanyang mga mata, una ay inahit ang kanyang kilay at inalagaan ang kanyang balat. Pagkatapos, siya ay nilagyan ng napakagandang makeup. Marami pang iba't ibang alahas na maaaring pagpilian ni Kong Rong. Pagkatapos niyang mamake-upan ng maayos, sa unang pagkakataon, tiningnan ni Kong Rong ang salamin at nakita ang sarili niyang napakaganda. Hindi pa siya nakakabangon sa kanyang pagtataka nang marinig niya ang pamilyar na boses ni Wen Shaoqing. 5 milyon ang nagastos ko sa'yo, kaya pala noong araw na iyon ay sinipa ka ni Kong Rong sa lobby sa harap ng maraming tao, dahilan upang mawalan ka ng dignidad. Sa lahat ng paraan, ang pagdukot sa kanya ay upang papilitin siyang humingi ng tawad sa iyo. Ngunit si Kong Rong ay matalino, hindi lamang siya humingi ng tawad, sinipa pa niya ang maselang bahagi ng isa pa. Sa pagkakataong ito, labis na nasaktan si Wen Shaoqing. Habang nagmumura at nakikipagtalo sa kanya, narinig ni Wenrang at si Tumoru na magkasama silang lumaki na dinukot niya ang isang tao. Maaari kanyang i-report sa pulisya para dakpin ka. Pagkatapos ay matyaga silang nagpaliwanag na parang pinapayuhan ang isang bata. Kahit na sinabi ni Wen Shaoqing na hindi siya sumuko, sa ilalim ng kanyang kamalayan, nagpa siya si Wen Shaoqing na mali ang kanyang ginawa, kaya't nagmaneho siya upang hanapin si Kong Rong. Ngunit pagdating niya, nakita ni Wen Shaoqing si Wenrang na pinupunasan ang gilid ng labi ni Kong Rong na napaka-suspenseful. Sinabi pa nga ni Wenrang kay Kong Rong, akala mo ba hahalikan kita kanina? Hindi, nakita mismo ni Wen Shaoqing ang lahat at galit na galit. Nagdulot ito sa kanya ng bigla ang hindi kanais-nais na pakiramdam. Nagkita silang muli at kailangan niyang harapin sina Kong Rong at Wenrang. Ano ito? Sa unang pagkakataon, ang dalawang dalaga ay dumalo sa isang high-class na party at namangha sa marangyang tanawin sa kanilang harapan. Nang pumasok sila, napagtanto nilang suot pa rin nila ang kanilang pang-araw-araw na damit at mukha silang wala sa lugar sa gitna ng mga evening gown. Habang nakatitig sila, bigla silang nakarinig ng pamilyar na tawanan mula sa kanilang mga kaklase. Lumabas na isang araw bago iyon, 3 tao ang nagsabi kay Kong Rong na magsuot ng kaswal na damit sa party upang ipahiya sila sa harap ng maraming tao. Hindi na lang pinansin ni Kong Rong, inawakan niya ang kamay ni Zhu Chengsheng at aalis na sana sila. Ngunit paglingon nila ay nakasalubong nila ang i-4, sina Wen Shaoqing, Wenrang at si Tumoru. Araw-araw nakikita ni Kong Rong ang tatlong ito sa paaralan, ngunit ngayon, nahirapan siyang lampasan ang pagkakaiba sa pagitan nila. Lumabas si Kong Rong para lumanghap ng sariwang hangin. Dahil dito, akala ng mga bisita ay isa siyang
siyang waitress. Nakita ni Kong Rong ang plato sa kanyang kamay at hindi malaman kung iiyak o tatawa. Gaya ng inaasahan, nakita na naman ng tatlo ang eksenang ito at mas lalo silang nagtawanan. Alam nilang may gusto si Kong Rong kay Wendrang, kaya't sinadya nilang papiliin siyang lumiko. Mas maganda ba ang pakiramdam mo kaysa sa kanya? Tiningnan ni Kong Rong sina Wendrang at ang nakatatandang si Mira na maganda at eleganting nakatayo sa tabi niya. Naalala ni Kong Rong ang araw na binigyan siya ni Wen Xiaoqing ng pulang card. Hindi lamang niya siya tinulungan na maiwasan ang panunukso ng kanyang mga kaklase sa rooftop. Nakita mo ba ang isang babae na dumaan dito? Ako lang ang nandito. Gusto rin ni Wendrang na protektahan si Kong Rong kahit nabasa na siya. Sa sandaling lumitaw siya, biglang nagliwanag ang buong mundo ni Kong Rong. Ngunit sa oras na ito, napagtanto lamang niya na sa huli, siya at ang dalawang tao na nagniningning sa ilalim ng spotlight ay hindi nagmula sa isang mundo. Ate, kusa kang lumabas. Biglang inihagis ng tatlo ang plato sa kamay ni Kong Rong. Nadumihan ang damit ni Kong Rong. Bago pa siya makapagsalita, marahang ibinigay ni Wendrang ang panyo na dala niya. Si Mira, na matalino, ay agad na naunawaan ang sitwasyon sa kanyang harapan. Salamat sa lahat sa pagdalo sa party. Humiling siya sa isang waiter na magdala ng isang bote ng champagne. Ang tatlo ay nagyayabang pa rin, ngunit isang segundo pagkatapos ay agad silang napahiya. Sa pagkakataong ito, sila mismo ang napahiya sa harap ng maraming tao. Hinila ni Mira si Kong Rong sa itaas para magpalit ng damit. Lumingon si Wendrang at ngumisi sa tatlong taong nahulog sa tubig. Kinuha ni Mira ang magandang gown para palitan ni Kong Rong. Sa sandaling ito, alam niyang siya at si Wendrang ang nagdala ng liwanag sa kanya. Sa totoo lang, hindi sila magkapares. Dahil sa hindi magandang kalagayan ng kanyang pamilya, unang beses pa lamang sinuot ni Kong Rong ang napakagandang gown at matataas na takong. Ang kanyang elegante at maladyosang anyo ay nagpaningning sa mga mata ng mga nasa high society sa ibaba, lalo na sina Wen Xiaoqing at Wendrang. Naglakad si Kong Rong papalapit kay Wendrang, ang kanyang puso ay bumibilis. Nang magkatalikuran sila, binalikan ni Wen Xiaoqing ang unang beses na nagkakilala sila ni Kong Rong. Hindi ba't sinipa siya ni Kong Rong, o sinigawan, o niloko niya? Si Wen Xiaoqing ay isang playboy. Gayunpaman, si Kong Rong ay palaging nakasimangot sa kanya. Ngunit nang tumayo siya sa harap ng kanyang matalik na kaibigan na si Wendrang, nahihiya siyang umiti. Inubos ng selos ang isip ni Wen Xiaoqing. Binigyan ko siya ng red card, bakit mo siya tinutulungan? Sa oras na ito, hindi na napigilan ni Mira ang payuhan si Wen Xiaoqing na nagingit-ngit. Hindi lang niya ito tinanggap, bagkus ay itinulak pa niya si Mira palayo. Nang makita ni Wendrang na itinulak ang taong mahal niya, galit din niyang itinulak si Wen Xiaoqing. Anong problema mo? Bakit mo sinasama si Mira dito? Lubusang nawala ng pag-iisip si Wen Xiaoqing at lalo pang nagalit. Sinalakay niya si Wendrang at sinuntok. Ang A4 ay magkakaibigan, ngunit nag-away sila sa party. Nagulat ang lahat ng bisita. Nang makita na lumalala ang sitwasyon, hindi na napigilan ni Kong Rong at sumigaw, tama na. Pagkatapos ay tumakbo siya patungo kay Wen Xiaoqing. Sino ang mag-aakala na isang segundo pagkatapos? Naghalikan ng dalawa sa harap ng maraming tao sa malaking bulwagan. Biglang umalinggaw ang buong bulwagan. Nagulat si Wen Xiaoqing at mabilis na itinulak palayo si Kong Rong. Ang kanyang mukha ay kasing pula ng mansanas. Walang nakakaalam na ito ang unang halik ng school bully na si Wen Xiaoqing. Nataranta siya at mabilis na tumakas na parang kidlat. Naiwan si Kong Rong na naguguluhan at hindi makapaniwala. Ang halik na ito ay hindi mahalaga, ngunit itinatag nito ang posisyon ng bida sa bahay. Ang isip ni Wen Xiaoqing ay puno lamang ng pag-ibig. Akala pa nga niya ay sinadya siyang halikan ni Kong Rong. Ang kanyang pagkamangha ay nagpatuloy kina Wendrang at si Tomoru na hindi makapaniwala. Ang hindi nila inaasahan ay simula pa lang ito. Simula ngayon, formal na sinimula ni Wen Xiaoqing ang kanyang walang hiya at mapilit na paghabol kay Kong Rong. Gaya ng dati, sumakay si Kong Rong ng bus papunta sa paaralan. Karaniwan, punong-puno ng tao ang bus, ngunit ngayon ay walang ni isang tao. Nagtataka pa si Kong Rong nang biglang mailumapit sa kanya. Nang tingnan niya ng mabuti, hindi ba't si Wen Xiaoqing, ang school bully, na hindi niya maiwasan? Hindi maintindihan ni Kong Rong. Karaniwan, palaging nagmamaneho ang mayaman na binata na ito papunta sa paaralan. Bakit siya nakasakay ng bus ngayon? Sabik na sabik si Wen Xiaoqing na habulin ang kanyang asawa, kaya't mabilis siyang nagpaliwanag. Gusto lang daw niyang maranasan ang mga bagong bagay at maramdaman ang simpleng buhay. Ngunit si Kong Rong ay nalilito pa rin. Saan na nagpunta ang mga tao sa bus? Malinaw na punong-puno ang bus na ito karaniwan. Nag-aatubili si Wen Xiaoqing sa loob ng kalahating araw. Nang makita na hindi pa rin maintindihan ni Kong Rong ang bagay na ito, napilitan siyang magsalita ng malakas. Binili ko na ang bus na ito. Hindi makapaniwala si Kong Rong. Kaya pala, para makasama niya ang babaeng gusto niya sa daan patungo sa paaralan, pwede palang maging ganito kalaking kapritso ang isang tao. Ang kanilang prinsipyo ay mag-away tuwing nakikita sila. Gaya ng inaasahan, muli silang nag-away ng matindi sa bus. Hindi maintindihan ni Kong Rong ang kapritsong pag-ugali ni Wen Xiaoqing, kaya't sumigaw siya sa kanya. Biglang-biglang nagpreno ang driver. Hindi nakatayo ng maayos si Wen Xiaoqing kaya't nahulog siya. Anong klaseng pagmamaneho yan? Buksan mo ang pinto ngayon. Pagbaba ni Kong Rong, itinulak siya ng isang matangkad at magandang babae. Pagkatapos, nakita niya si Wen Xiaoqing na sinipa ng malakas. Lumabas na ang matangkad at magandang babaeng ito ay ang nakatatandang kapatid ni Wen Xiaoqing, si Wendrang. Nahalata niya kaagad na gusto ng kapatid niya si Korea, kaya ngumiti si Thea at isinakay siya sa kotse niya. Pinadala ang driver sa eskwelahan. Tapos lumingon siya at napipilitang sinabi kay Tam, mukhang kailangan nating mag-usap. Sa kabilang banda,
ba, dahil noon ay nag-away sina Tham at Jen dahil kay Gloria, matagal silang hindi nagpansinan sa party. Hindi sinasadyang naitanong ni Mira kay Jen, naghihintay ka ba na makipagbati si Tham? Alam na alam ni Jen sa loob niya, alam ko na hindi siya makikipagbati at simula pagkabata ay ako ang laging unang nakikipagbati. Ilang araw pa ang lumipas, hindi inakala ni Tham na ang muling pagkikita nila ni Zen ay sa araw na aalis na siya. Gustong sundan ni Zen si Mira na hinahangaan niya kaya lumipat siya sa France. Nang magpaalam si Wenrang kay Kongrong at maghanda ng sumakay sa eroplano, hindi na rin nakatiis si Wen Xiaoqing. Bakit mo ginagawa ito? Akala ni na Zhu Chengcheng at Wenrang ay mag-aaway na naman sila, pero hindi inaasahang malungkot na sinabi ni Wen Xiaoqing kay Wenrang, gusto mo talagang lumayo sa akin. Magkakapatid sila mula pagkabata, nag-away dahil sa isang babae, tapos nagbaliwala sa isa't isa. Ang muling pagkikita nila ay paalam. Nang akala ng lahat ay mag-aaway na naman sila, biglang naging emosyonal si Wen Xiaoqing, gusto mo talagang lumayo sa akin. Hindi pa nga ako nakakapag-sorry sa iyo. Sa harap ng bigla ang paghingi ng tawad na ito, nagulat at naantig si Wenrang, ilang taon na, sa wakas ikaw na rin ang unang humingi ng tawad sa akin. Habang nagsasalita si Wen Xiaoqing, lalong hindi niya matiis na paalisin si Wenrang. Sa huli, niyakap niya ito at umiyak ng malakas. Labis itong ikinatuwa ni na Zhu Chengcheng at Wenrang. Biglang bumalik sa pagkabata ang kuna, apat. Nagkakagulo ang apat na binata sandali sa airport. Pagkatapos ihatid si Wenrang, balak ni Wen Xiaoqing na gawin ang unang hakbang at sundan si Kongrong. Bigla, ng araw na iyon, lumabas si Wen Xiaoqing sa kantin, niyaya niya si Kongrong na makipag-date sa harap ng lahat ng estudyante at sinadya pang diinan ang lugar ng date. Hindi lang ang mga kaklase ang nanlaki ang mata, kundi pati na rin si Kongrong mismo. Ngunit sa oras na ito, hindi siya gaanong may gusto kay Wen Xiaoqing, kaya hindi niya balak na pumunta sa date. Hinila ni Kongrong si Liu Xion para mamasyal sa mga street stalls. Sa pagkakataong ito, nagkataon na nakita niya ang panayam ng i-4 sa Zifi ng may-ari ng stall. Noon, hindi pa nakikita ni Wen Xiaoqing si Kongrong. Lubos siyang kumpiyansa na sumagot sa Zifi. Sinabi niya na hindi pa niya kailanman inunahan ang paghihintay sa mga babae. Palagi silang naghihintay sa kanya. Nakita ni Kongrong na lampas na sa oras ng kanilang pagtatagpo at umuulan pa rin ng malakas, kaya lubos siyang nababalisa. Sa isang banda, inakala niya na hindi na siya kayang hintayin ni Wen Xiaoqing sa ilalim ng malakas na ulan. Sa kabilang banda, naisip niya, paano kung nandoon pa rin siya? Paulit-ulit na inisip ni Kongrong, hindi pa rin siya mapakali, kaya mabilis siyang tumakbo patungo sa lugar ng pagtatagpo. Sa sandaling ito, ang huling sinabi ni Wen Xiaoqing sa panayam sa Ji ay narinig, marahil ay may isang babae na lubos na nagpabago sa akin. Sa oras na ito, nanginginig si Wen Xiaoqing sa ginaw. Hindi inaasahan ni Kongrong na ang dating mayabang na binata sa eskwelahan ay talagang naghintay sa kanya sa ilalim ng ulan sa loob ng 4 na oras. Isang damdamin ng pagkaantig ang biglang bumalot sa kanyang puso. Nang ibigay niya ang payong para protektahan siya mula sa ulan, bigla itong tinabig ni Wen Xiaoqing. Galit niyang tinanong kung bakit nahuli si Kongrong ng ganoon katagal. Hindi rin niya maintindihan kung gaano katanga ang lalaking ito para hindi marunong maghanap ng silungan kapag malakas ang ulan. Pagkatapos, hindi na kailangang hulaan, nag-away na naman sila sa tuwing nagkikita. Bagamat ang Thailand ay isang mainit na bansa, nilagnat pa rin si Wen Xiaoqing dahil sa pagbababad sa ulan sa loob ng 4 na oras. Nakaramdam si Kongrong ng pagsisisi, kaya pumayag siyang makipag-date sa kanya. Ang proseso ng kanilang pagdidate ay parehong parang bata at matamis. Habang dumadaan sila sa Ferris wheel, inanyayahan sila ng staff na sumakay. Si Wen Xiaoqing, natakot sa matataas na lugar, ay nagbago ang kulay ng mukha. Dahil hindi niya kayang labanan ang paghamon ni Kongrong, sa huli ay nagpasya pa rin siyang sumakay. May sipon na nga at takot pa sa matataas na lugar. Buong araw ay nahirapan si Wen Xiaoqing. Tila naaawa si Kongrong kaya agad niya itong dinala upang kumain. Gusto sanang pumasok ni Wen Xiaoqing sa isang restaurant, ngunit natakot si Kongrong sa mamahaling presyo sa menu. Agad niya itong hinila pabalik sa isang tom yum soup stall. 500 ba? Sapat na iyan para sa isang pamilya ng 4. Habang sinasabi ito, inila ni Kongrong si Wen Xiaoqing papunta sa pasilyo. Ngunit gutom na siya at gusto na lang kumain agad. Nang paalis na sila, nalaman nilang nakalock na ang pinto. Nagtatawanan silang sumisigaw, ngunit walang sumasagot mula sa labas. Naubusan din ng baterya ang telepono, lalo pang humina si Wen Xiaoqing. Nang lumapit siya kay Kongrong, bigla siyang itinulak nito. Pagkatapos ay napansin niyang nilalagnat na pala siya. Isang kamay niyang hinila si Wen Xiaoqing para ihiga sa kanyang kandungan at buksan ang bibig nito. Hindi lamang niya ito pinainom ng gamot, kundi dahan-dahan din siyang tinulungan na punasan ang katawan para bumaba ang lagnat. Hindi niya maiwasang magtanong sa sarili, bakit ko kailangang alagaan ang tulad mo? Nagpakita ng hinanakit si Wen Xiaoqing. Bagamat mayaman siya, matagal na siyang hindi nakaramdam ng init ng pagmamahal. Kaya naman, nakatulog siya sa kandungan ni Kongrong buong magdamag. Kinabukasan, kumalat ang balita tungkol sa kanilang date sa mga kaklase. Hindi rin naiwasan ni na Zhu Chengcheng at Wenrang na makichismis. Ipinagmalaki naman ni Wen Xiaoqing ang sarili. Mabilis na itinanggi ni Kongrong na hindi pa sila magkasama. Pagkaalis niya, biglang seryosong sinabi ni Wenrang kay Wen Xiaoqing, kung gusto mo lang maglaro, wala kaming pakialam. Pero kung seryoso ka sa kanya, marami kang
kang magiging problema. Pinayuhan ni Wendrang si Wen Xiaoqing na pag-isipang mabuti, tatanggapin ba talaga ng pamilya mo ang isang taong araw-araw na iniisip kung paano kumita ng pera. Nagdala ang katulong ng isang plato ng pinong at mamahaling merienda para kay Kongrong. Naisip niyang tikman ito nang mapansin niyang tinitingnan siya ni Zhu Chengcheng sa tabi niya. Huwag kang tumingin dyan, hindi mo ito makakain sa ibang lugar. Kumain si Kongrong ng isang piraso at talagang napakasarap nito. Sa sandaling ito, nagsalita si Zhu Chengcheng. Alam mo ba na ang platong ito ng panghimagas ay mahigit 4,000 ba? Bahagyang nagulat si Kongrong, ngunit matalino rin siyang sumagot. Ano ang gusto mong sabihin? Si Wen Xiaoqing, ang pinakamalalim sa apat, ay nakita ang lumalalim na damdamin ng kanyang mabuting kaibigang si Wendrang para kay Zhu Chengcheng, kaya nakipagsabayan siya kay si Tomoru para paalalahanan si Kongrong. Ang matalik niyang kaibigan na kung matatapos ang relasyon ng dalawa ay dapat itong tapusin. Sinabi ni Wen Xiaoqing na bawat hakbang sa ating buhay ay pinaplano na. Marahil madaling makuha ang mga merienda na ito, ngunit kapalit nito ay ang pagbabayad para sa isang bagay na hindi kailanman makukuha, tulad ng pag-ibig o kasal. Doon lang naunawaan ni Kongrong kung bakit nila siya inanyayahan na kumain ng panghimagas. Ang ibig sabihin ay gusto nilang payuhan si Kongrong na iwanan si Wen Xiaoqing. Medyo naiinis si Liu Xion at tinanong kung maaari niyang makuha ang numero ng telepono ni Zhu Chengcheng. Ibinigay ni Zhu Chengcheng ang kanyang calling card. Iniisip na magiging maayos ang lahat. Masaya siyang nakipag-appear kay Wendrang. Sa sandaling iyon, lumabas ang abiso sa transfer sa telepono ni Zhu Chengcheng. Lumalabas na ipinadala ni Liu Xion sa kanya ang 4,000 ba para sa panghimagas. Si Liu Xion, na may malakas na pakiramdam ng katarungan, ay nagsabi na hindi niya ililihim kay Kongrong ang anumang bagay. Naniniwala siya sa kanyang kaibigan. Mas mabuting matuto din kayong magtiwala sa inyong mga kaibigan, sabi niya pagkatapos ay tumalikod at umalis. Sa sandaling ito, hindi inakala ni Zhu Chengcheng na sa hinaharap dahil sa maliit na babaeng ito, babawasan niya ang kanyang pagiging babaero. Gayunpaman, pagkalabas pa lang ng pinto, napansin ni Liu Xion na 12 baht na lang ang natitira sa kanyang account. Tunay na mas mabilis ang kanyang kamay kaysa sa utak. Sa kabilang banda, unang beses na bumisita si Wen Xiaoqing sa bahay ni Kongrong. Masigla siyang sinalubong ng pamilya nito at inanyayahang kumain ng sukiyaki. Sa sandaling ito, nalaman ng nakasanayang marangyang binata na ang 500 baht ay sapat na pala para pakainin ang buong pamilya. Iba ito sa tahimik na hapagkainan ng kanyang pamilya. Sa hapagkainan ng pamilya ni Kongrong, laging may masayang tawanan at kwentuhan. Nakaramdam si Wen Xiaoqing ng init na hindi pa niya nararanasan. Gayunpaman, habang lumalalim ang kanilang relasyon, ang mga litrato ni Kongrong na nagtatrabaho sa nightclub ay idinikit. Nagkagulo ang mga kaklase sa usapan. Labis na nabigla si Wen Xiaoqing. Hindi niya ito matanggap. Ang isang malinis na Kongrong ay nagtatrabaho sa isang nightclub. Kaya naman, lumabas siya at uminom ng alak sa gabi. Habang nasasaktan, biglang may isang babaeng humawak sa kanyang mukha. Hindi ba ito si Hixiaoran, ang kapatid ni Kongrong na nagbuhos ng pagkain sa kanyang sapatos sa unang episode? Kung gayon, ang pagkapilit ni Kongrong na magtrabaho sa nightclub at ang mga litrato niya ay gawa-gawa lahat ni Hixiaoran. Ang pangunahing layunin nito ay upang ipaabandon kay Wen Xiaoqing si Kongrong. Ininom niya ang inumin na may halong gamot at nakatulog. Sa kanyang panaginip, tinawag ni Wen Xiaoqing ang pangalan ni Kongrong, na labis na ikinagalit ni Hixiaoran dahil gusto rin niya ito. Ibinaba ni Hixiaoran ang kanyang mukha at nang akmang hahalikan na niya si Wen Xiaoqing, narinig niya itong bumulong ng T. Kongrong. Agad na nagliyab ang apoy ng inggit. Binuksan ni Hixiaoran ang telepono ni Wen Xiaoqing at nagpadala ng ilang simpleng salita. Nang matanggap ng mga kaklase ang mensahe, agad nilang isinagawa ang buling kay Kongrong. Nang magising si Wen Xiaoqing, narinig niya ang pagtatapat ng kaibigan niyang babae na hindi niya maintindihan. Malungkot din si Hixiaoran. Ano ang kulang ko kay Kongrong? Bakit hindi mo ako gusto? Sa huli, nalaman din ni Wen Xiaoqing na mali ang pagkakaunawa niya kay Kongrong tungkol sa pagtatrabaho sa nightclub. Nang tumakbo siya sa eskwelahan, nabugbog na si Kongrong ng mga kaklase at puro pasa ang katawan. Masakit sa loob na iniunat ni Wen Xiaoqing ang kanyang kamay at niyakap siya, habang walang tigil na humihingi ng tawad. Hindi na rin napigilan ni Kongrong ang pag-iyak ng malakas. Lihim na dinala ni Wen Xiaoqing si Kongrong pauwi. Gusto niyang lagyan ng gamot ang mga sugat nito, kaya dahan-dahan niyang inangat ang mukha nito. Tingnan ko ang sugat mo. Medyo nagulat si Kongrong at inakala niyang ito ay isang paghingi ng tawad, ngunit pagkalagay ng gamot, dahan-dahan lang, masyado kang malakas. Bagamat awkward pa rin si Wen Xiaoqing, pakiramdam ni Kongrong ay unti-unti siyang nagbabago. Tatanggapin niya ang kanyang pagkakamali at marunong humingi ng tawad, at nagmumuni-muni pa. Kinabukasan, tumayo si Wen Xiaoqing sa harap ng lahat ng kaklase at opisyal na ipinahayag, si Kongrong ay girlfriend ko. Sino mang maglakas loob na mang-api sa kanya ay kakalabanin ako at dapat harapin ang kahihinatnan. Ngunit litong-lito si Kongrong, kailan ako pumayag sa kanya? Lumalabas na pagkatapos gamutin ang mga sugat niya kagabi, nakatulog si Kongrong sa hita ni Wen Xiaoqing. Ang tinatawag na ipagpayag ay pawang galing lang sa panaginip niya. Nang magsimula na naman silang mag-away, isang pamilyar na anino ang lumitaw. Bumalik na pala si Wendrang sa eskwelahan, magulo pa rin pala rito. Nang makita ni Kongrong si Wendrang, nanigas siya. Ngunit sa pagkakataong ito, tila kakaiba ang pagbabalik ni Wendrang. Matapos batiin ang kanyang mga kaibigan sa grupo, walang kamalay-malay niyang hinaplos ang mukha ni Kongrong. Hindi alam ni Kongrong kung ano ang gagawin, kaya dali-daling ipinahayag ni Wen Xiaoqing ang kanyang pagmamay-ari kay Wendrang na sinabing sila ay magkasama.
tama na. Binabati kita. Mula noon, si Wenrang, na dati mahinhin at mabait, ay hindi lamang nagpakita ng kakaibang ugali. Niyayakap siya kaliwat kanan, ngunit sa 3 gabi ay umakyat din sa rooftop at sinabi kay Kongrong, okay lang kahit higit pa sa pagkakaibigan ang relasyon natin. Mag-date tayo ng sikreto, wag lang ipaalam sa kanya. Ang sitwasyong ito ay nagdulot ng pagkalito kay Kongrong. Ano ba talaga ang nangyari sa iyo sa France? Nakatayo ang prinsipal sa entablado, nagsasalita ng mga nakababagot na bagay, at ang mga estudyante naman sa ilalim ay nababato. Mas lalong nababato si Kongrong dahil sira ang kanyang telepono. Habang naiinis siya, bigla niyang narinig ang isang pamilyar na boses. Kaibigan ni Kongrong, si Wen Shaoqing pala iyon. Inagaw niya ang mikropono ng prinsipal para lang magbigay ng mensahe kay Kongrong. Punta ka sa likod ng auditorium para magkita tayo. Idinagdag pa niya, dali, naghihintay ang prinsipal dito. Magalang din iyon, pero bihira siyang makita ni Kongrong. Itinapat ni Wen Shaoqing ang kanyang cellphone sa harap niya at tinanong, bakit kita tinawagan ng 83 beses pero hindi mo sinasagot? Walang pakialam na sinabi ni Kongrong na sira ang kanyang telepono. Walang anumang bagay sa mundong ito na mas nakakapagpasakit ng ulo kay Tham kaysa sa hindi niya makontak si Kongrong. Agad siyang kumuha ng bagong cellphone at ibinigay kay Kongrong. Nang makita niyang tinanggihan ito, inilagay niya ito sa sahig bilang pananakot. Hindi nakalaban si Kongrong kaya napilitan siyang tanggapin. Mula nang matanggap ang cellphone na ibinigay ni Tham, nababagabag si Kongrong sa mga text message ni Tham, 24 oras na walang tigil. Sino ang mag-aakalang ganito kadikit si Tham? Kung hindi siya sumagot sa loob ng 1 segundo, magsisimula na siyang mag-spam. Sa puntong ito, iminungkahi ni Wen Shaoqing na magpunta silang dalawa sa zoo. Tutal, kasama niya ang kanyang kasintahan. Tamang-tama para sa double date. Narinig ni Tham ang tungkol sa pagpunta sa zoo at agad na tumanggi, ngunit gustong-gusto ni Kongrong na pumunta. Pagkatapos ng pagtatalo ng dalawa, sumunod pa rin si Wen Shaoqing kay Kongrong. Labis na pinahalagahan ni Wen Shaoqing ang pagde-date sa zoo. Inimbitahan pa niya si Zhu Chengsheng upang maging tagapayo at tumulong sa pagpili ng damit para sa date. Hindi pa nakita ni Zhu Chengsheng na ganoon kaseryoso si Wen Shaoqing. Hindi niya maiwasang pagtawanan ito. Pinagtatawanan mo ako. Ngunit si Wen Shaoqing, na laging masayahin at masigla, ay agad na napansin na may dinaramdam si Zhu Chengsheng. Mula nang bumalik ka, hindi pa kita nakitang umiti. Ayaw mong sabihin kung ano ang nangyari. Umiti lang si Zhu Chengsheng at akmang aalis na nang biglang napansin ni Wen Shaoqing ang cellphone sa likod niya. Hindi ba ito ang cellphone na ibinigay ko kay Kongrong ilang araw na ang nakalipas? Paliwanag ni Zhu Chengsheng na ihulog ni Kongrong ang kanyang cellphone nang magkita kami. Ibalik mo sa kanya para sa akin. Agad na natigilan si Wen Shaoqing dahil malinaw na sinabi ni Kongrong dati na nahulog niya ang cellphone sa flower shop. Hindi sinabi sa kanya ni Kongrong na nagkita silang dalawa ng mag-isa. Ang mayaman na campus heartthrob ay nagde-date sa zoo kasama ang kanyang minamahal. Bihira ang kaibigan niya na nagsuot ng isang kaibig-ibig na damit na nagpatinag sa kanyang mga mata. Sa sandaling iyon, dumating din si Wenrang at ang kanyang kasintahan. Opisyal na nagsimula ang double date. Ngunit tila ang kasintahan ni Wenrang ay medyo mayabang. Pagkikita pa lang ay pinukaw na niya si Wen Shaoqing. Pagkatapos malaman na si Wen Shaoqing ay isang mayamang bata, sinaway pa niya ito na bilhin ang buong zoo. Agad na bumagsak ang kapaligiran na parang nasa isang yelo. Nagmamadaling hinila ni Wenrang ang kanyang kasintahan. Habang pinipigilan ni Wen Shaoqing ang kanyang emosyon para kay Kongrong, pinisil niya ang ice cream sa kanyang kamay, ngunit hindi niya sinaktan ang kabilang partido. Hindi napigilan ni Wen Shaoqing na kurutin ang pisngi ni Kongrong na nagpahiyang sa kanya ng kaunti. Namumula na kaagad ang mukha mo, kaya namula ang pisngi ko dahil kinurot mo. Nang akalain ng lahat na magtatapos na ang date ng maayos, hindi sinasadyang narinig ni Wen Shaoqing ang kasintahan ni Wenrang na tumatawag sa telepono at sinasabing gusto niyang baguhin ang kanyang panlasa. Interesado siya kay Kongrong. Hindi mo siya gusto, di ba? Naglalaro lang. Sa pagkakataong ito, hindi na napigilan ni Wen Shaoqing ang kanyang sarili at binugbog ng ilang beses ang malaking kapatid sa paaralan. Sakto namang nakita ni Kongrong ang eksenang ito, ngunit ayaw niyang pakinggan ang paliwanag niya. Akala niya wala na naman siyang utak. Nilamon ng paggamit ng karahasan ang kanyang isip at pinagalitan siya. Sa pagkakataong ito, wala nang magawa si Wen Shaoqing kundi umalis sa pagkabigo. Nakita ni Wenrang at si Tomoro ang galit ni Wen Shaoqing at hindi napigilang tuksuhin siya. Pagkatapos ay nagsimula silang dalawa na magkahiwalay na kumbinsihin siya. Hindi mo rin ba naiisip kung paano ka dati? Hindi mo masisisi si Kongrong sa hindi pagkakaintindihan sa iyo. Masyado kayong kaunti nag-uusap. Kahit galit pa rin si Wen Shaoqing, naramdaman din niya na may punto sila. Nang magpasya siyang hanapin si Kongrong para magpaliwanag, nakita niya sina Zhu Chengsheng at Kongrong na magkayakap. Lumabas na nang sumama si Zhu Chengsheng sa kanyang gusto na senior sa France. Naramdaman niya ang lumalaking pagkakaiba sa pagitan niya at ni si Tomoro. Isang araw, lumitaw sa tabi ni si Tomoro ang isang lalaking akma sa kanya. Sa huli, naunawaan ni Zhu Chengsheng na kahit gaano pa niya kamahal, hindi niya pa rin matatalo ang tadhana, kaya't nalungkot at nagdamdam siya ng umuwi na parabang naging ibang tao. At nang ipahayag ni si Tomoro ang kanyang pag-ibig, hindi na rin nakayanan ni Zhu Chengsheng ang sakit at umiyak. Ngunit hindi niya inaasahan na si Kongrong, na sobrang makiramay, ay mas malakas pang umiyak kaysa sa kanya. Hindi niya matiis na makita ang lalaking ito na parang buwan na hinahayaan ang sarili na bumagsak. Nagulat si Zhu Chengsheng sa pag-alo ni Kongrong at hindi napigilang lumapit at yakapin ito. Bakit ang nag-aalo ang mas malakas umiyak kaysa sa nasaktan? Pwede bang manatili lang tayong nakayakap ng sandali? Ngunit lahat ng ito ay nakita ni Wen Shaoqing na hindi alam ang sitwasyon. Nahuli niya ang babaeng mahal niya na nakayakap sa kanyang matalik na kaibigan. Dahil hindi alam ni Wen Shaoqing ang sitwasyon, nawalan siya ng kontrol. Sa sandaling iyon, may isang
isang malas na bata na dumaan at hinawakan siya ni Wen Xiaoqing para ilabas ang galit niya. Nang makita si Wen Xiaoqing na gumagamit muli ng dahas, dali-daling sinubukan ni na Wenrang at si Tumoru na awatin siya. Narinig din ni na Kong Rong at Zhu Chengsheng ang ingay at tumakbo palapit. Naalala ni Wen Xiaoqing ang eksena kung saan magkayakap si na Kong Rong at Zhu Chengsheng kanina at nanginginig ang gilid ng kanyang labi sa galit. Agad siyang nagpahayag sa harap ng lahat ng mga estudyanteng nakapaligid. Mula ngayon, ang A4 ay magiging 3 na lang. Aalisin ang pangalan ni Zhu Chengsheng sa A4. Nang marinig ito, labis na natakot ang lahat. Ang A4 na mahigit 15 taon nang magkakasama ay magiging 3 na ngayon. Nang makita na malapit nang maghiwalay ang A4, si Tumoru bilang pinakamatapat na prinsipe ng underworld ay hindi na makaupo ng tahimik. Pumunta siya upang kumbinsihin si Wen Xiaoqing, habang si Wenrang naman ay pumunta upang kumbinsihin si Zhu Chengsheng. Walang silbi ang hindi kumpletong A4. Nang malaman ni Wenrang na nakikipag-date si Zhu Chengsheng kay Kong Rong ng mag-isa, labis itong nagtaka. Mali na nga ang pagkakaintindi ni Wen Xiaoqing sa kanilang dalawa, bakit pa nila pinapalala ang sitwasyon? Sinamahan ni Wenrang si Wenrang sa tindahan para hanapin sila. Habang naghihintay, patuloy na nag-scroll si Wenrang sa chat appy, ngunit hindi sumasagot ang kanyang kasintahan sa kanyang mensahe. Nang magiliw na ipaalala ni Wenrang, kung hindi sumasagot ang isang lalaki sa iyong mensahe, ibig sabihin ay may bago na siyang karelasyon dahil ginagamit ko rin ang diskarte na ito. Hindi naniwala si Wenrang at agad na sumagot. Ang kasintahan ko ay hindi playboy na tulad mo. Ngunit isang segundo lang ang lumipas, nasampal siya sa mukha. May bago na talaga ang kanyang kasintahan. Malalim na nasaktan si Wenrang. Habang humihikbi siya, inabot ni Wenrang ang panyo. Pagkatapos, nagbiro ang dalawang napakagandang tao. Patuloy na pinasaya ni Wenrang si Wenrang. Nakalimutan din ni Wenrang ang kanyang kalungkutan. Sadyang nilapitan ni Wenrang ang kasintahan ni Wenrang at ang bago nitong karelasyon. Nang makita niyang mahilig sa manika ang bago nitong nobya, pinabalot ni Wenrang ang manika at pinili rin ito ang bag para sa kanya. Akala ng babae na binibili ito ng mayamang batang lalaki para sa kanya, kaya't masigla siyang lumapit. Sa sandaling ito, namilog ang mga mata ng kasintahan ni Wenrang at hinila siya, pinagalitan siya na isang mapera. Ngunit hindi rin masaya ang babae. Sino ang gustong sumama sa isang kahiyahiya na tulad mo? Maghiwalay na tayo, hindi masaya ang paghihiwalay ng dalawa. Tuwang-tuwa naman si Wenrang, salamat sa pagpili ng bag para sa kasintahan ko. Agad niyang ibinigay ang bag kay Wenrang. Nakatayo sa tabi, hindi napigilan ng kasintahan ni Wenrang na magsalita ng may panunuya. Lahat ba ng I-4 ay may gusto sa mga pangit at mahihirap? Lahat sila ay uri ng mga taong minunguya ko ng ilang beses at pagkatapos ay iniluluwa. Dahan-dahang inalis ni Wenrang ang kanyang salamin. Dapat malaman na noong huling beses na inalis niya ang kanyang salamin, sinira niya ang tindahan ng ibang tao. Ano naman ang balak niyang gawin ngayon? Nang makita niya ang kanyang matalik na kaibigan sa loob ng mahigit 10 taon na lalong nagiging malapit sa babaeng gusto niya, si Wen Xiaoqing, na hindi alam ang sitwasyon, ay sa wakas ay bumagsak. Ngunit nang makaharap niya ang kanyang matalik na kaibigan, nagkunwari pa siyang mapagbigay, ibinibigay ko sa iyo si Kong Rong. Bahagyang nagulat si Zhu Chengsheng, ngunit lubos niyang kilala si Wen Xiaoqing. Alam niyang galit ang kaibigan niya, kaya sinadya niyang sabihin, labis akong natutuwa na isinasaalang-alang mo ako sa ganitong paraan, ngunit si Kong Rong ay hindi kailanman naging iyo. Hindi ka rin niya kailanman nagustuhan, kaya paano mo siya ibibigay? Nagkaroon ng epekto ang taktikang ito kay Wen Xiaoqing. Nang makita ang kanyang kaibigan na nagagalit, patuloy na sinalakay ni Zhu Chengsheng, ako ang gusto ni Kong Rong. Ngayon, lumabas kami para maglibang. Nagmamakaawa pa siya na maging kasintahan ko. Pero tama na ang ganitong pagpapalitan. Gusto ko lang siyang bigyan ng pag-asa. Tutal, gusto lang naman niya ng kasintahan na may pera. Ang mga salitang ito ay lubos na ikinagalit ni Wen Xiaoqing. Agad niyang iwinagayway ang kanyang kamay at sinampa si Zhu Chengsheng. Hindi na rin nakapagpigil si Zhu Chengsheng at malakas na gumanti. Sina Wenrang at si Tumoru, na nasa tabi nila para umawat, ay hindi rin nakaligtas sa apat at sumugod din, nagkagulo at nagkaroon ng labanan ng walang malinaw na dahilan. Sa totoo lang, ang pagpunta ni Zhu Chengsheng at Kong Rong ng magkasama ay para rin malaman ang tunay na nararamdaman ni Kong Rong. Nang marinig ang bastos na lalaking iyon ang nagsasalita ng masama tungkol kay Wen Xiaoqing, hindi pa man lubos na naaalis ni Wenrang ang kanyang salamin para kumilos, sinipa na ni Kong Rong ang lalaki. Nagsalita pa siya ng mayabang, binugbog ka ng kasintahan ko dahil ang tulad mo ay nararapat bugbugin. Naunawaan na ni Zhu Chengsheng na kahit hindi pa diretsong sinasabi ni Kong Rong ang kanyang pagsang-ayon sa kaibuturan ng kanyang isip, itinuturing na niya si Wen Xiaoqing bilang kanyang kasintahan. Nag-aaway pa rin ang apat. Mahigpit na hinawakan ni Wen Xiaoqing ang kwelyo ni Zhu Chengsheng at prangkahang sinabi, gusto ko si Kong Rong. Mahalaga siya sa akin. Maaari bang huwag mo na siyang hamakin? Nakahinga ng maluwag si Zhu Chengsheng, mabuti, sa wakas ay sinabi mo na ang totoo. Niloloko lang kita kanina. Isinalaysay niya ang nangyari kaninang umaga kay Wen Xiaoqing at sinabi, binanggit ka ni Kong Rong sa buong biyahe. Nagliwanag ang mga mata ni Wen Xiaoqing. Umiti pa si Zhu Chengsheng at sinabing, kung magkamali ka ulit ng daan, hindi na ako magpapatalo sa susunod. Sa sandaling ito, tumakbo si Kong Rong palapit. Lumapit si Zhu Chengsheng kay Kong Rong at gusto niyang sabihin ito ang tunay na nararamdaman niya. Nang marinig ni Wen Xiaoqing na tinawag siya ni Kong Rong na kasintahan, lalo siyang natuwa. Ngunit ayaw umamin ni Kong Rong. Nagtatalo at nagbabangayan sila sa tuwing magkikita. Tinulungan ni Kong Rong si Wen Xiaoqing sa kanyang sugat. Hindi maiwasan ni Wen Xiaoqing na palihim na tingnan siya. Ang ilaw sa gabi ay nagpapatingkad sa kanyang mukha na nagiging dahilan upang maging
maging mas gwapo siya ng husto. Alam ni Kong Rong na nagkamali siya ng pagkakaintindi kay Wen Xiaoqing, kaya taos puso siyang humingi ng tawad. Puno ng pagmamahal ang kanyang mga mata habang niyayakap siya ng isang braso. Paano ako magagalit? Ikaw lang ang mahal ko. Nang makapasok ang babae sa bahay, nakita niya ang isang napakatinong babae na nakatitig sa kanya. Akmang babatiin niya ito ng diretsong nagtanong si Bath Gaikwa Wen Xiaoqing, magkano ang kailangan mo para layuan ang anak ko? Pagkatapos, inabot ng sekretarya ang tseke. Si Bath Gaikwa Wen Xiaoqing pala ay ang ina ng campus heartthrob na si Wen Xiaoqing. Nang marinig ito ni Kong Rong, akmang magpapaliwanag pa lang siya nang magsalita ito at nag-alok ng 1,000,000. Kung papayag ka, bukas ay nasa iyong account na ang pera. Agad na ipinaliwanag ni Kong Rong na hindi niya pinipilit si Wen Xiaoqing at hindi mabibili ng pera ang kanilang relasyon. 5,000,000, malinaw na ayaw nang magsalita pa ng kabilang partido at agad itong dinoble. Nagulat ang buong pamilya ni Kong Rong sa tabi. Ano ang nangyayari? Patuloy na tumanggi si Kong Rong. Patuloy na itinaas ni Bath Gaikwa Wen Xiaoqing ang halaga sa 15,000,000. Sapat na ang halagang ito para makabili siya ng malaking bahay. Hindi pa tapos magsalita si Bath Gaikwa Wen Xiaoqing ang biglang tumayo ang ina ni Kong Rong at hinampas ang mesa. Lubos na hindi nagustuhan ng ina ni Kong Rong ang pag-ugali ng babae. Tinanong niya ang kabilang partido kung akala ba nito ay Diyosa siya, aya't nakikita niya ang lahat na hindi pantay. Ang sinabi niyang ito ay nagpatawa kay Bath Gaikwa Wen Xiaoqing. May pagkakapantay-pantay ba sa pagitan natin? Nasaktan ang pagmamataas ng ina ni Kong Rong. Hindi na niya napigilan at sinadyang itapon ang pati sa kanya. Sa harap ng kahihiyan, elegante lang nitong iwinagayway ang kanyang kamay. Ang bahong ito ay angkop sa kanyang pamilya. Nang handa nang umalis, tiningnan ni Bath Gaikwa Wen Xiaoqing ang mga bagahe ng mga magulang ni Kong Rong at lumapit kay Kong Rong. Ang tulad mo, kahit gaano ka pa nagsisikap sa buong buhay mo, hindi ka karapat-dapat sa anak ko. Sa sandaling ito, ipinagmamalaki ng buong pamilya na tinanggihan nila ang pang-akit ng pera. Kinakabahan si Kong Rong dahil ang kanyang ama ay nawalan ng trabaho at walang kita. Para mabuhay, kinailangan ng mga magulang ni Kong Rong na bumalik sa probinsya para maging magsasaka. Galit na galit si Wen Xiaoqing at pumunta para harapin ang kanyang ina. Lumabas na ang pagkawala ng trabaho ng ama ni Kong Rong ay kagagawa ng kanyang ina. Una, itinulak niya ang tao sa bingit ng kawalan, pagkatapos ay sinuhulan ng pera para makamit ang kanyang layunin. Bagamat galit si Wen Xiaoqing, wala na siyang magagawa. Kaya't nagpasya siyang gamitin ang sarili niyang paraan para protektahan si Kong Rong kapag wala ang kanyang mga magulang. At ang paraan niya ay ang bumili ng bahay sa tapat. Tuwang-tuwa si Wen Xiaoqing na makilala ang kanyang bagong kapitbahay. Ngunit ang isang spoiled brat tulad niya ay naglaban-laban ng sarili niyang damit. Kaya raw naglilinis si Wen Xiaoqing ng bahay para protektahan si Kong Rong. Pero gabi-gabi ay ginugulo niya ito. Masigla rin siyang inimbitahan ang A4 para magluto ng pansit kasama niya. Ito ang unang pagkakataon na naranasan ng mga anak mayaman ang buhay ng mga ordinaryong tao, kaya tuwang-tuwa sila. Sa oras na ito, hindi pa rin alam ni Wen Xiaoqing na ang kanyang ina ay lihim na nakahanap ng isang perpektong kasintahan para sa kanya. Ang mahirap na babae ay unang beses na dumalo sa kaarawan ng kanyang mayamang kasintahan. Minamaliit siya ng ina ng kanyang kasintahan, ngunit hindi siya natinag. Sa halip, buong tapang siyang sumagot, alam kong minamaliit mo ako, ngunit ako ang nagpapasya kung sino ang aking makikipag-date. Ang ganitong katatagan ay nagpangangasa ay 4 na nakasaksi sa isang tabi. Habang hindi nagbabantay si Kong Rong, biglang binuhat siya ni Wen Xiaoqing. Narinig ni Wen Xiaoqing ang sigaw kaya mabilis siyang lumapit. Sa ilalim ng ilaw, ang magandang lalaki at babae ay nagmamahalan ng husto. Nang handa na si Kong Rong na ibigay ang kanyang birthday gift kay Wen Xiaoqing, ang kanyang ina ay tumayo sa entablado at nag-anunsyo ng balitang ikinagulat ng lahat. Ang babaeng nagtulak kay Kong Rong, si Lita, ang fiance pala ni Wen Xiaoqing. Magaling, hindi pa nagkikita ay naging fiance na. Hindi makapagsalita si Wen Xiaoqing sa kanyang ina. Ipinakita niya ang kanyang pagkadismaya sa ilalim ng entablado, ngunit mahigpit siyang pinigilan ng kanyang subordinate. Pagkatapos, inihagis ni Wen Xiaoqing ang susi ng kotse kay Wen Xiaoqing. Agad itong nahuli ni Wen Xiaoqing. Lumiko siya at tumakbo pabalik kay Kong Rong. Ito na siguro ang pinaka-emosyonal na eksena sa pelikula. Ang idolo, ngunit ang eksenang ito ay hindi tumagal ng higit sa 3 segundo. Si Wen Xiaoqing ay nasilaw sa liwanag at nagkamaling humila ng maling tao. Iniiwan ang A4 at si Kong Rong na may pagtataka. Nang makarating si Wen Xiaoqing, saka lang niya natuklasan na ang nakaupo sa passenger seat ay ang inosenteng pangunahing babae, si Lita, na unang beses palang nakilala ng pangunahing lalaki. Kinabukasan, pinuntahan ni Wen Xiaoqing si Kong Rong at sinisi ito kung bakit hindi niya hinawakan ang kanyang kamay. Pinapilit siyang humingi ng tawad. Nawala ng imik si Kong Rong at sinuntok si Wen Xiaoqing sa isang lugar. Sinabi ni Wen Xiaoqing na gusto niyang palakasin ang kanyang katawan, sinadya niyang magluto ng buong hapag na puro itlog. Alam ni Kong Rong na madali siyang maloko, kaya ibinigay niya ang regalo sa kaarawan na hindi niya naibigay kahapon. Nang makita ni Wen Xiaoqing ang cookies, tuwang-tuwa talaga siya. Lumipas ang isa pang araw. Nahihimbing si Zhou Chengcheng nang biglang gisingin siya ni Wen Xiaoqing. Lumabas na ipinagmamalaki niya ang cookies na ginawa ni Kong Rong para sa kanya. Nawala ng imik si Zhou Chengcheng kaya kumain siya ng isang piraso. Nanlaki ang mata ni Wen Xiaoqing at sinabihan siyang ilabas agad. Habang balak pa ni Zhou Chengcheng na kainin ang pangalawang piraso ng cookie. Pagkabangon, seryosong tinanong ni Zhou Chengcheng si Wen Xiaoqing
sigurado ka bang alam mo ang tungkol sa pinakamayamang pamilya sa Thailand? Bilang isang batang mayaman, natural lang na alam ni Wen Xiaoqing kung ano ang ibig sabihin nito. Sa mata ng ordinaryong tao, marahil ang pagkamatay ng pinakamayaman ay isa lamang maliit na bagay. Ngunit para sa isang pamilyang mayaman, ang sitwasyon ay magbabago ng malaki. Ito ay tiyak na isa sa mga remake na nagbibigay ng kakaibang at pinakamataas na antas ng pakiramdam. Di tulad ng mga usapan sa eskwelahan, ang A4 ay magalang sa libing, laging nagpapamalas ng marangal na kilos. Kailangan mong malaman na sa Thailand, 1% lamang ang mayaman. Tiningnan ni Kong Rong si Lita na parehong mayaman at maganda, bagay na bagay kay Wen Xiaoqing na nasa tabi niya. Naramdaman niya na mayroong isang bloke ng yelo sa pagitan nilang dalawa. Sa sandaling ito, ang mga dumadaang bisita ay nagbigay ng baso na ininom na kay Kong Rong. Sa mata ng mayayaman, si Kong Rong ay isa lamang tagapaglingkod. Akmang hahanapin ni Wen Xiaoqing si Kong Rong nang mapansin niyang napunit ang takong ni Lita dahil sa mataas na takong. Kaya't maingat niya itong hinila sa isang tabi upang magpahinga at binigyan pa ito ng band-aid. Harap-harapan sa dalaga, ilang beses pa lang nakikita ay itinalaga na agad ng ina ni Wen Xiaoqing si Lita bilang kanyang fiance. Biglang sumeryoso si Wen Xiaoqing, hindi tayo nagmamahalan. Kung gusto ng matatanda na magnegosyo, sila ang magmahalaan. Anong kinalaman nito sa atin? Hindi gaanong tumutol si Lita sa kasal. Hindi ko maiwasang magtanong, napakagaling ba ng pag-ibig? Kung hindi ka naniniwala, problema mo yan, pero ang pag-ibig ang pinakamahalaga sa akin. Hindi inakala ni Wen Xiaoqing na ang ilang simpleng salita ay magpapaantig sa mayaman na dalaga. Pagkatapos ng libing, nagkataong nakasalubong ni Lita si Kong Rong. Sa oras na ito, hindi pa niya alam ang relasyon ni na Kong Rong at Wen Xiaoqing. Hindi niya napigilan ang sarili na sabihin kay Kong Rong na maganda ang kanyang impresyon kay Wen Xiaoqing. Sinabi rin ni Lita na kung ang kanyang ama ay pumasok sa politika sa hinaharap, mas mainam na ipasa ang negosyo ng pamilya kay Wen Xiaoqing. Biglang naunawaan ni Kong Rong na gaano man kaganda ang pag-ibig, hindi ito makakataka sa tinatawag na antas ng lipunan. Kinabukasan, pagka-uwi ni Kong Rong, nakita niya ang isang gwapong lalaki na nakasuot ng puting kamiseta na nakaupo sa pintuan. Inihanda na niya ang mga sangkap sa pagluluto at masayang kumakain ng Korean kimchi hotpot kasama ang kanyang kapatid. Ngunit si Kong Rong ay nawala ng focus, kinuha ang kanyang telepono at nagpadala ng isang mensahe. Bagay na bagay kayo. Biglang sabi ni Kong Rong, maging sa negosyo o katayuan sa pamilya at mga ugnayang panlipunan, bagay na bagay kayong dalawa. Biglang nakaramdam si Wen Xiaoqing ng masamang pangitain at mabilis na hinila si Kong Rong palabas ng bahay. Makatuwirang sinabi ni Kong Rong sa kanya na ang kanilang pagsasama ay pilit at kahit walang Lita, magkakaroon pa rin ng iba sa hinaharap. Bumalik ka sa iyong mundo, manatili ka sa taong nababagay sa iyo. Ngunit paano susuko ang Diyos ng pag-ibig? Hindi siya makapaniwala na ang babaeng nililigawan niya sa mahabang panahon ay bigla na lamang makikipaghiwalay. Paulit-ulit siyang nagtanong. Sa sandaling ito, isang pamilyar na kotse ang dumating. Ayaw maniwala ni Wen Xiaoqing na si Kong Rong mismo ang nagbigay alam sa kanyang ina. Ngunit marahas siyang hinila ng mga bodyguard. Sa oras na ito, umiyak si Kong Rong nang umiyak, ang kanyang puso ay tila pinunit. Pag-uwi sa gabi, nakita ni Lita na may isang lalaking malungkot na nakaupo sa sofa. Nang tingnan niya ng mabuti, si Wen Xiaoqing pala iyon. Nakita ni Kong Rong ang kanyang mayamang kasintahan at ang kanyang fiance na naghahalikan, kaya malungkot siyang tumakbo papalayo. Ngunit hindi niya alam na sa susunod na segundo ay itinulak na ng kanyang kasintahan ang babae. Anong ginagawa mo? Hindi tama iyan. Hindi inakala ni Wen Xiaoqing na gagawin iyon ni Lita. Ngunit tuwang-tuwa naman si Lita. Malinaw na sinabi ni Wen Xiaoqing na gusto niyang makipag-date. Ngunit lumabas na pagkatapos makipaghiwalay ni Kong Rong kay Wen Xiaoqing dahil sa pagkakaiba ng kanilang antas sa lipunan, labis na nalungkot si Wen Xiaoqing. Bigla siyang nawala ng pag-iisip at pinuntahan si Lita. Sinabi niya sa babaeng itinalaga ng kanyang ina na maging fiance niya, makipag-date ka sa akin. Susubukan kitang mahalin. Kasabay nito, si Kong Rong. Lalong nagiging malapit si Kong Rong sa lalaking nakasalamin na sadyang lumalapit sa kanya. Nagtatampo ang dalawa, sa labas ay nagpapanggap na walang nangyari, ngunit sa loob ay labis silang nasasaktan. Nang araw na iyon, bumibili si Kong Rong ng tinapay nang biglang lumitaw ang isang pamilyar na anino. Akmang magsasalita na siya nang lumapit ang lalaking nakasalamin. Sino ang taong ito? Bakit niya inakbayan ka? Galit na galit si Kong Rong. Sino siya? Anong pakialam mo? Wala naman tayong relasyon. Galit si Wen Xiaoqing, kaya sinundan niya ang lalaking nakasalamin sa parking lot. Hinawakan ang kwelyo nito at kinwestiyon. Hindi inaasahan na lalo pang pinag-init ng lalaking nakasalamin ang sitwasyon. Patuloy na sinasampal at pinupukaw ang kanyang damdamin. Agad na nagalit si Wen Xiaoqing. Ngunit nang akmang susugod, bigla siyang huminto. Mula nang mahalin niya si Kong Rong, nagpasya siyang hindi nagagamit ng dahas. Sino ang mag-aakala na sa sandaling ito, tumakbo si Kong Rong at nakita ang lalaking nakasalamin na nagkunwaring natumba. Akala pa ni Kong Rong ay nanuntok si Wen Xiaoqing. Hindi siya nakinig sa paliwanag ni Wen Xiaoqing at agad itong pinagalitan. Nagalit si Wen Xiaoqing at nawala sa sarili. Ilang araw pa lang naghihiwalay, may bago na agad siyang kasintahan. Ganoon ba siya kabait? Siyempre, nakatanggap siya ng malakas na sampal sa mukha. Kinabukasan, binigyan si Kong Rong ng pulang card nang walang malinaw na dahilan. Ang buong paaralan ay naglunsad ng bagong kampanya
kampanya ng pag-boycott laban sa kanya. Ang mga kaklase ay nagpakita ng labis na kalupitan, itinulak pa nga siya patungo sa rehas. Nahilo si Kong Rong at nawalan ng malay. Sa sandaling ito, dumating si Zhu Chengcheng sa tamang oras. Lumuhod siya at niyakap si Kong Rong, nagbabanta, kung may mangyari sa kanya, hindi ko kayo patatawarin. Pagkatapos magsalita, binuhat niya si Kong Rong na parang prinsesa. Ngunit nang tawagan niya ang i-4, sinugod siya ng patago. Lumabas na ang lalaking nakasalamin ang siyang kumontrol sa pagbibigay ng pulang card sa kanya. Ipinadala niya ang larawan ni Kong Rong na sugatan at nakagapos kay Wen Xiaoqing. Agad na nataranta si Wen Xiaoqing at mabilis na tumakbo para iligtas si Kong Rong. Sa daan, nalaman niya na ang lalaking nakasalamin ay lumapit kay Kong Rong para maghiganti sa kanya. Ang mga taong binuli niya ay bumuo ng isang grupo, naghihintay lamang na mahulog siya sa kanilang bitag para pahirapan. Alam ni Wen Xiaoqing na ito ay isang bitag, ngunit gusto lang niyang iligtas si Kong Rong kaya mag-isa siyang pumunta sa lugar. Sa sandaling ito, ang mga dating binuli niyang kaklase, sabay-sabay na pinagsusuntok si Wen Xiaoqing ng mga dating binuli niya. Ngunit tinatanggap lang niya ang mga suntok ng hindi lumalaban. Biglang natumba si Kong Rong at nakita si Wen Xiaoqing na bugbog sarado. Labis siyang nasaktan at sinabihan itong lumaban. Ngunit talagang alam ni Wen Xiaoqing na mali siya. Binabayaran niya ang kanyang pambubuli kaya hindi siya lumalaban. Nang ihampas ng lalaking nakasalamin ang isang mabigat na bagay kay Wen Xiaoqing, mabilis na nakalagpas si Kong Rong sa tali at humarang sa harapan niya. Pagkagising, hindi lang pinag-isipan ni Wen Xiaoqing ang kanyang mga pagkakamali, kundi lumuhod din siya at humingi ng tawad sa bawat kaibigan na kanyang binuli. Hinahayaan silang saktan at murahin siya hanggang sa mapatawad siya. Sa huli, pinatawad siya ng lalaking nakasalamin. Matapos maranasan ang lahat ng ito, mas lalo pang minahal ni Wen Xiaoqing si Kong Rong. Umakyat siya sa bubong at umamin ng pag-ibig kay Kong Rong. Dahan-dahan niyang inalis ang buhok ni Kong Rong at tinitigan siya ng may pagmamahal. Gusto mo bang maging kasintahan ko? Sa harap ng pag-amin ni Wen Xiaoqing, bumilis ang tibok ng puso ni Kong Rong. At pagkatapos ay may lumitaw na tinig ng katuwiran. Paano si Lita? Ang hari ng mga spoiled brat sa paaralan ay umamin ng pag-ibig sa isang babae, at ang babae ay naantig din sa sandaling ito. May lumitaw na tinig ng katuwiran. Itinulak ni Kong Rong si Wen Xiaoqing at sinabi, paano naman ang fiance mong si Lita? Biglang naalala ni Wen Xiaoqing na nakipag-date siya kay Lita nang nawala siya sa katinuan. Si Kong Rong ay umabot sa punto na siya na ang nagpapasa ng pasanin na ito para sa kanya at nakalimutan pa niya iyon. Hinawakan ni Wen Xiaoqing si Kong Rong. Nakahanda na rin ang mga gamit panlinis. Ngunit gusto ni Kong Rong na umuwi. Gaya ng inaasahan, nag-away na naman ang dalawa. Sa gitna ng kanilang pag-aaway, hindi sinasadya nilang natumba ang florera sa mesa. Narinig ni Lita ang ingay at nakita ang pagiging malapit ni na Kong Rong at Wen Xiaoqing kaya galit na galit siya. Sinabihan niya si Kong Rong na magpaliwanag. Sa sandaling ito, dumating ang butler sa tamang oras para tulungan si Kong Rong. Sinasabi kay Lita na pinapasok niya ito. Dahil ba siya ang personal na katulong ng amo? Sa ganoon, si Kong Rong ang naging responsable sa pag-aalaga kay Wen Xiaoqing. Kasama sa trabaho ang pagpapakain sa kanya. Dahil nakikita niya si Kong Rong anumang oras, wag nang magtaka kung bakit masaya si Wen Xiaoqing. Samantala, pinalitan ni Zhu Chengcheng si Kong Rong sa pagtatrabaho kay Lita at unti-unting lumalim ang kanilang damdamin. Ngayon, naglalandian si Kong Rong at Wen Xiaoqing sa sala nang makita sila ni Lita. Nang asar si Lita, ang mga babaeng katulong ba sa bahay na ito ay ganoon kalapit sa amo. Pagkatapos ay inutusan ni Kong Rong si Gloria na dalhin ang kanyang bagahe. Nang harapin si Wen Xiaoqing para kanselahin ang kasunduan sa kasal, direktang sinabi ni Liu Xion, mahal na mahal kita. Ang araw na hiniling mo akong maging kasintahan mo ang pinakamasayang araw ko. Tayo ay nakatadhana para sa isa't isa. Nang marinig ito, umiling lang si Wen Xiaoqing. Si Liu Xion ay walang magawa pagkatapos ay gumawa ng isang nakakagulat na kilos. Ang kilos na ito ay nagpatulala kay Wen Xiaoqing. Isang mayamang dalaga ang isinantabi ang kanyang pagmamataas upang ipakiusap ang kanyang pag-ibig. Maingat na isinuot ni Wen Xiaoqing ang damit kay Liu Xion. Lubos na nasaktan si Liu Xion, patuloy na umiyak at nagmakaawa hanggang sa siya ay kumalma. Si Liu Xion ay naging masama, sinabing ang ating kasal ay may malaking komersyal na pakinabang. Sa tingin mo ba hahayaan kang kanselahin ng nanay mo ang kasunduan sa kasal? Kinabukasan, magpapaalam ako sa aking mga magulang. Magpapakasal tayo kaagad. Kinaumagahan, nakipagkita si Wen Xiaoqing sa mga magulang ni Liu Xion. Balak niyang personal na kanselahin ang kasunduan sa kasal sa harap nila. Hindi niya inasahan na si Liu Xion mismo ang proaktibong magkansela ng kasunduan. Isinasalaysay ang lahat ng pagkamuhi at hindi malilimutang alaala matapos makipag-ugnayan kay Wen Xiaoqing. Kahit gaano pa niya sabihin na kinamumuhian niya ito, ganoon din ang gusto niya sa kanyang puso. Habang nagsasalita si Liu Xion, lalo siyang nasasaktan. Sa huli, hindi na niya napigilan ang pag-iyak, humihingi sa kanyang mga magulang na kanselahin ang kasunduan sa kasal. Sinampal niya si Wen Xiaoqing at Kong Rong at siya naman ay nagdusa sa sakit mag-isa. Matapos magpaalam kay Liu Xion, natapos din ni Kong Rong ang kanyang trabaho bilang kasambahay. Sa sandaling ito, nagsimulang muling humiga si Wen Xiaoqing sa hita ni Kong Rong na may pagmamahal. Sa paghaplos niya sa ulo ni Wen Xiaoqing, sinabi ni Kong Rong na gusto niya itong bigyan ng sorpresa. Bago pa man makareact si Wen Xiaoqing, yumuko si Kong Rong at hinalikan siya. Ngayon, punong-puno ng enerhiya si Wen Xiaoqing. Hindi sapat ang isa pa. Sa harap ng kanyang pangulit, umayag si Kong Rong. Kaya, ang pinakamatamis na halik sa buong pelikula ay ipinanganak. Ngunit si Kong Rong, na lumulutang sa kaligayahan, ay hindi alam na sa loob ng ilang minuto, ang kanyang bahay ay gigibain. Lumabas na, upang pilitin si Kong Rong na makipaghiwalay sa kanyang anak, binili ng nanay ni Wen Xiaoqing ang lupa ng bahay
bahay ni Kong Rong. Determinadong ginawa niyang walang tirahan si Kong Rong. Kasabay nito, sinimulan niyang targetin ang mga taong malapit sa kanila. Una, sinibak niya ang tagapamahala na nagtatrabaho ng masigasig sa loob ng 35 taon at pinapunta ang mga taga-subaybay ng I-4 na tumulong sa kanilang dalawa. Sinira din nila ang tindahan ng bulaklak ng kaibigan ni Kong Rong. Sinibak ang ama ng kanyang matalik na kaibigan. Sa huli, ni-freeze ng nanay ni Wen Xiaoqing ang lahat ng card na ginagamit ni Wen Xiaoqing. Inilalagay sila sa isang sulok. Napilitan si Kong Rong na makipagnegosasyon. Hindi niya inaasahan na pagkatapos makilala ang nanay ni Wen Xiaoqing, ang mga salita nito ay nagulat kay Kong Rong. Sinabi nito kay Kong Rong na mayroon siyang malubhang sakit at hindi na marami ang kanyang oras. Bilang isang malaking negosyo ng pamilya, kailangang pamahalaan ito ni Wen Xiaoqing sa lalong madaling panahon at wala siyang oras para umibig. Si Kong Rong, na inosente, ay naniwala sa nakakaantig na pag-arte nito. Kaya, nakipagkita siya kay Wen Xiaoqing para makipaghiwalay. Si Wen Xiaoqing, na walang ideya, ay inakala na naayos na ang problema. Nasisiyahan sa isang matamis na date kasama niya. Malakas ang ulan sa gabi. Biglang sinabi ni Kong Rong, maghiwalay na tayo. Sweet pa kanina, bakit ngayon ay gusto nang makipaghiwalay? Agad na nahulaan ni Wen Xiaoqing na may sinabi ang kanyang ina. Ngunit hindi sinabi ni Kong Rong sa kanya ang tungkol sa malubhang sakit. Sa halip, ginamit niya ang mga salitang salungat sa kanyang kalooban para makipaghiwalay. Binigyan niya ako ng malaking halaga ng pera at tinanggap ko na ito. Sa buong buhay ko, hindi pa ako nakakita ng ganoong karaming pera. Siyempre, hindi naniwala si Wen Xiaoqing. Sinabihan siyang huwag magsinungaling. Ngunit patuloy na sinasaktan ni Kong Rong si Wen Xiaoqing. Mula sa unang araw na binaliwala kita, ang paglaban ko sa iyo ay para lang makuha ang atensyon mo dahil ikaw ay bobo at mayaman. Ngayon, sa wakas ay makikipaghiwalay na ako sa iyo. Kahit na malungkot si Wen Xiaoqing, hindi siya naniwala. Pakiusap, sabihin mo ang totoo. Hindi ito ang iyong tunay na damdamin. Nagsisinungaling ka. Bumagsak siya, nakaluhod sa ulan habang nagsasalita, na labis na nagpasakit kay Kong Rong. Pagkatapos ay tinanong ni Wen Xiaoqing, kahit minsan ba ay itinuring mo akong isang ordinaryong tao? Hindi inaasahan, malupit na sumagot si Kong Rong, kung ikaw ay isang ordinaryong tao, hindi ko lang papansinin. Lubos na nasaktan si Wen Xiaoqing. Ibinato niya ang kwintas na meteor shower na ibinigay niya kay Kong Rong noon. Malungkot na umalis si Wen Xiaoqing. Hindi niya alam na si Kong Rong na naiwan sa ulan ay umiiyak. At hindi rin alam ni Kong Rong na ang tinatawag na malubhang sakit ay isa lamang palabas. Dahil sa pagpapanggap ng ina ni Wen Xiaoqing, lumipas ang panahon at isang taon na ang nakalipas. Si Wen Xiaoqing, na nasaktan, ay naging mas malamig at malupit. Mula nang maghiwalay, nawala si Kong Rong. Patuloy na hinanap siya ni Wen Rang sa buong Thailand. Sa wakas ay may balita na siya tungkol kay Kong Rong. Sino ang mag-aakalang ibabalita niya ang impormasyon tungkol kay Kong Rong kay Wen Xiaoqing muna? Ngunit walang pakialam si Wen Xiaoqing. Siya ang nagtulak sa akin palabas ng kanyang buhay. Sinamba niya ang pera, putol na ang aming ugnayan. Mahinahon na sinabi ni Wen Rang sa kanya, kung sinasamba ni Kong Rong ang pera, hindi siya mabubuhay sa ganoong kahirap na rural na lugar. Sigurado akong mayroong pagkakamali. Ngunit ayaw makinig ni Wen Xiaoqing. Pagkatapos nilang magsalita, gusto na nilang maglaban. Sana masaya kayong dalawa. Sa harap ng sinseridad ni Wen Rang, sinabi ni Wen Xiaoqing na masaya siya. Tungkol naman kay Kong Rong, wala na itong kinalaman sa kanya kung masaya man siya o hindi. Kung ganoon ka na nagmamalasakit, bakit hindi mo siya puntahan mismo? Hindi ba yan ang gusto mong gawin? Ang sumalubong kay Wen Xiaoqing ay isang malakas na suntok mula kay Wen Rang. Upang maresolba ang hindi pagkakaunawaan sa kanyang kasintahan, nagkita silang muli matapos ang isang taon na paghihiwalay. Tuwang-tuwa si Wen Xiaoqing. Nang magkikita na sana silang dalawa, biglang lumabas ang isang lalaking matagal nang may puot sa puso para kay Kong Rong. Nakita ni Wen Xiaoqing ang panganib at agad na humarang sa harap ng kanyang ina. Umagos ang sariwang dugo, pagkatapos ay nawalan siya ng malay at tinamaan pa sa ulo. Kaya pala, ilang araw bago nito, nilakbay ni Wen Rang ang libu-libong milya para hanapin si Kong Rong. Sa pinakamahirap na sandali ni Kong Rong, agad siyang tinulungan ni Wen Rang. Ako ang kanyang kasintahan. At isang gabi, nalutas ni Kong Rong ang kanyang problema. Sa isang taon na ito, kahit gaano pa kalayo siya magtago, hindi niya makalimutan si Wen Xiaoqing. Si Wen Xiaoqing lang ang kanyang pangarap. Kasabay nito, sina Apat, Calvin at Enlu ang nagpapatahan kay Wen Xiaoqing. Dahil sa tulong ng kanyang mabubuting kapatid, sa wakas ay nalutas ng mag-asawa ang kanilang hindi pagkakaunawaan. Kailangang sabihin na ang pinakamatalinong bagay na ginawa ni Wen Xiaoqing sa buhay na ito ay ang pagtatatag ng I-4. Ngunit nang magsisimula na silang magkabalikan, isang klasikong eksena sa idol drama ang lumabas. Hindi lang isang beses na sugatan si Wen Xiaoqing. Pagkagising niya, nawalan pa siya ng alaala. Naalala lang niya ang kanyang ina, ate, at ang I-4. Tanging si Kong Rong lang ang hindi niya maalala. Nagpulong ang lahat para magplano na palihim na dalhin si Kong Rong sa bahay ni Wen Xiaoqing upang tulungan siyang bumalik ang kanyang alaala. Ngunit si Wen Xiaoqing, na nawalan ng alaala, ay naging napakalamig sa kanya. Hindi lang siya hindi naniwala sa litrato ng kanilang nakaraan sa kamay ni Kong Rong, kundi pinataboy pa niya ito ng guard. Bitawan mo ako. Alam mo ba kung magkano ang damit na ito? Sabi ni Wen Xiaoqing habang itinutulak si Kong Rong. Paano makikipag-date ang isang kagalang-galang na tao na tulad
katulad ko sa isang tulad mo. Sumunod, nagalit si Kong Rong. Sinipa niya si Wen Xiaoqing tulad ng unang beses silang nagkakilala. Hinawakan niya ang kwelyo nito at sinabing, nawalan ka ng alaala, hindi ibig sabihin na babalik ka sa pagiging masamang tao. Kahit na isa akong babaeng parang damo, mahal na mahal kita. Biglang nagkaroon ng matinding sakit ng ulo si Wen Xiaoqing. Bumalik ang mga pamilyar na alaala sa kanyang isipan. Naghihintay si Kong Rong na maalala niya ang mga nakaraang pangyayari. Mabilis na hinila ni Liu Xion ang kamay ni Kong Rong. Hindi niya gusto na maalala ni Wen Xiaoqing si Kong Rong. Walang awa siyang pinalayas palabas. Tumayo si Kong Rong sa labas ng pinto buong araw, hanggang sa umulan kinagabihan. Taos puso siyang pinayuhan nila Owen, sinasabihan si Liu Xion na suriin kung tama ba ang kanyang paraan ng pagpapalaki sa kanyang anak. Ngunit nang lumambot ang puso nito, tila naging mas nakakatakot si Wen Xiaoqing kaysa dati. Sumigaw siya kay Kong Rong na parang isang ligaw na hayop. Sa puntong ito, inila niya si Kong Rong. Lahat ng nakakaintindi sa akin ay hindi nangangahas na sumuway sa akin. Hindi ba't sinabi mong girlfriend kita? Ito ba ang tingin mo sa taong mahal mo? Puno ng takot, nawalan na ng pag-asa si Kong Rong. Pakiramdam niya ay wala na siyang magagawa para baguhin si Wen Xiaoqing. Iniwan niya ang isang mahal kita bago siya umalis ng may sakit sa puso. Sa sandaling ito, biglang nakita ni Wen Xiaoqing ang kwintas na hugis meteor na nahulog kay Kong Rong. Maraming matatamis na alaala ang bumalik sa kanyang isip. Siya ang babaeng pinakamamahal ko sa buhay na ito. May kutob si Liu Xion. Pinagmadali niya ang tagapamahala na buksan ang pinto. Agad na lumabas si Wen Xiaoqing para hanapin si Kong Rong. Tumigil na ang ulan. Bigla siyang nakaramdam ng pananakit ng ulo. Agad siyang hinila ni Kong Rong at pinainom ng gamot para siyang nakakulong noon sa pasilyo. Sa sandaling ito rin ay nabalik ang alaala ni Wen Xiaoqing. Sinisi niya ang sarili kung bakit niya sinaktan si Kong Rong. Si Kong Rong naman ay masaya dahil sa wakas ay bumalik na siya. Nang makitang nagkaayos na silang dalawa, masaya ang lahat sa kanilang paligid. Kasama na si Wen Rang na ikinagulo ng maraming manonood. Para mas mahusay na pamahalaan ang negosyo ng pamilya, kinabukasan ay lumipad si Wen Xiaoqing patungong Amerika. Magpapaalam ka lang ba sa akin ng ganoon? Nagpaalam sila sa isa't isa ng matamis sa airport. Umaasa silang sa susunod na pagkikita ay magiging ang pinakamahusay na bersyon ng kanilang sarili para sa isa't isa. Hindi nagtagal, lumipas na naman ang isang taon. Muling nakita ni Kong Rong si Wen Xiaoqing. Sa entabladong sinadya niyang ihanda para sa sarili niya, masaya siyang sumayaw kasama ang iapat. Sa huli, lumapit siya kay Wen Xiaoqing. Naaalala ang bawat hakbang mula sa simula, ang pag-ibig na ito na lumagpas sa mga uri ay naging kasing ganda ng isang fairy tale. Nagtatapos ang kwento dito, ito ay isang remake na lumampas sa mga inaasahan na maaaring panoorin ng paulit-ulit ng hindi nakakasawa. Naway ang lahat ng mga babae sa kahanay na mundo ay maging matapang na ipaglaban ang kanilang gusto. Ang mga lalaki ay mananatiling maliwanag na sikat ng araw. Sa pagdating ng bagong taon, lahat tayo ay maaaring maging ang pinakamahusay na bersyon ng ating sarili. Sige, hanggang dito na lang ang pelikula ngayon. Iwanan ang iyong mga iniisip tungkol sa pelikula sa seksyon ng komento sa ibaba. At huwag kalimutang mag-iwan ng like at subscribe para sa mga susunod na kapanapanabik na pelikula. Paalam at muling pagkikita.